Huling bayan po ng Nueva Ecija, Karanglan po. At Nueva Vizcaya na po rito, boundaries na po. So ang inyong aakyatin na bundok ay pinangalanan naming Mount 387. So ang samahan po namin is Kapungkan po ang name. Yun po ang original name ng aming member na umadapt ng bundok na Mount 387 na nakapaloob sa Talavera Watershed Forest Reserve ng Caraballo Mountain Range na may lawak po na 37,000 plus. So nakahiram naman po kami kahit papaano ay pinayagan kami ng government. At sa pamamagitan din ng aming samahan, sila ay nagtiwala. So wala po kaming nakuhang pondo sa gobyerno, volunteer lang po lahat ang namin pagsasacrifice namin dito sa bundok na to ng 10 years na mahigit. So maglalap na po kami ng 2028. So wish po sana namin na payagan kaming marinyo namin itong bundok na to. Nang sa ganun naman magpatuloy yung operation ng ganito na may mga tourism na nagpupunta. Kasi po nagsimula ang turismo po rito sa amin ng 2017 lang po. So bago pa lang po. So ang aakyatin nyo ay umpisa na natin sa jump off. 3 kilometro lang po hanggang summit. So ang inyong kukonsume na oras lang sa pag-hike ay 2 oras lang po. So matadagdagan lang po yan pagka inabot po kayo na nagliwanag na sa mga peak po ay meron kayong magagandang makikitang tanawin. So obligadong huminto at mag-picture. So doon lang po matadagdagan lang po. Ang difficulty level lang po ng inyong aahonin is 2/9 lang po. Minor lang po siya, minor hike. So ang hirap lang naman po dito sa amin trail is puro assault lang po kasi ito hanggang dito sa summit. So maninibago kayo, umpisa pa lang talagang sagad na yan hanggang dito. So pagka napansin nyo, aba sabi nila ako lang to, friendly hike. Pinapaliwanag ko lang po kasi sa mga nakikita sa media na yung mga pinopost nila na friendly hike lang daw po ito. So sa mga beginner po, sinasabi po namin, pagka halimbawa 2 po ang inyong tour guide, pwede na po rito sa sweeper guide nang para sa ganon hindi po kayo maisabay sa mga bibilis. Pagdating pa lang po sa may isang peak na rito, pwedeng pagpahingahan mag-aya na po kayong pababa. Sayang naman po yung mga pinagpuyatan at pinagpaguran ninyo. Maninibago po kasi dito yung mga first timer, lalo't na isama po sa may mga lead guide, yung mga hindi po sanay umakyat ng bundok na biglaan dito. Yung mga experiencado na mga nag-hike talaga, yung mga first timer, walang problema yan. Dito muna kayo sa mga ibandang hulihan, makakarating tayo sa summit. Ano mangyari, yun lang po. At saka yung may mga problema po na may mga sakit po, mas maganda pong sabihin na kaagad nang sa ganun mahirap po ang bigla ang emergency dyan sa taas. Hindi naman po tayo pinalad na may mga equipment na magagandang pwedeng emergency andun agad. So tao-tao lang po rito pagka nagkaroon ng emergency, buhat-buhat lang po pababa rito para makuha ng mga sasakyan dito sa baba. So yun po, pinapauna po namin yung may mga diferensya po ng sa ganun, yung hindi tayo magkaroon ng problema. Yun po. At pagdating nyo naman po rito sa summit, pawi lahat ng pagod nyo kasi 360 view po dyan. Kita po si Arayat, Sierra Madre, Zambales, Gabaldon, Chocolatinos of the North. Kitang kita po, maganda po ang view nyan, lalo kung medyo yung pagsikat ng araw may tumakip na konting ulap, napakaganda niya. Grabe. Yun po, pagka gusto nyo naman po mag-overnight, meron pong campsite dito. In case po na may gustong bumalik ng overnight, meron po kaming campsite dito. At saka ang history po nitong Batong Amat na tinatawag namin ay, sabi nila ay dating kampo po kasi ito ng sundalong hapon at marami po ritong tanin. At itong bato na po ito ay merong ospital ng mga Japanese soldier. Ito po yung opening noon. Kasi nung hindi po namin nahahawakan ito, ay may mga treasure hunting, nag-hunting ng treasure. Nag-collapse po itong bukana na to kaya nagsarado. Ganda po sana.
kahit pa paano nasisilip po sana ng mga dumarating, kaso wala na po eh. Nagiba po ito eh. Tumakit po sa may mismong butas. Napakalaking bato rin po kasi ito. So yon, ang amat daw po pala ay sabi ng matatanda rito ay bato, may multo kanila. Pero wala pa naman po kaming na-encounter na mga multo. Mga nagpaparamdam kanila. Tsaka ang nakikita lang po namin talaga rito is mga hayop. Mga unggoy, usa, baboy ramo, nakabakbak. So yun po, ito na po yung campsite. Kung yun nga po, gusto kong mag-overnight, andito rin po si Lover's Day, mawala raw pong pag-ibig. Legit naman daw po siya. Marami po nagpatunay. At sumunod po rito is mga proposal po, 30 pairs po ang naging proposal na rito, mahigit na po pala. So, pag wala naman daw pong pag-ibig, may CR naman po rito. Labas mo na lang dyan. So, pagka nagsutukan na po kayo, nakapag-decide na po kayo na bumaba ng Aloha, ito po ay bababain nyo si Traverse. May 1, 2, 3 level po ito. Sa unang level, pasarap. Sa pangalawa, pangatlo, pahirap. So, ang technique po rito is UPS po. Ito po para safe. Tapos puro lubid po ang trail natin dito. Kailangan po ng gloves. At saka minsan po pag hindi po kayo pamilyar sa hinahawakan nyo, baka ang alam nyo ay bagging, minsan ahas pala. Hindi po, joke lang. Pagka ang kan po kasi nakarinig ng maingay ang ahas, tatakbo po yan, aalis na po yan. So dito po ang iniiwasan po natin dito, wag po kayong mauuna sa tour guide, kahit mabilis po ang pacing. Please po, wag po kayo nauuna kasi po kahapon may nangyari na hindi namin inaasahan. Nauna po yung ulo, umusad, babae pa naman. Kaso matindi pong pagpipigil ko ron, talagang matigas lang po talaga ang ulo. Ang bilis po tumakbo po narinig po yung bagsak ng tubig sa Aloha na parang na-trigger na parang malapit na. Na-excite po siya. Hindi po inaasahan yung paghakbang niya, umusad siya. Nauna pa yung ulo. Nagasgas po tuloy yung balikat dito. Tapos marami pong gasgas. Tapos bukol. Bukulan po siya. Sumisit po sa may bato hindi naman po sa tubig. Yun naman po, sabi ko sa kanya, okay ka lang ma'am, hindi ka naman nahilo. Okay naman, natutuwa pa nga ewan ko ba kung bakit ganun yung kahapon yung guest ko. Kaya nagkukan kami, sinasabi na namin, sa ganun, wag naman po sana yung gawin. At sabihin nyo sa tour guide kung gusto nyo mauna, pwede pong mauna yung lead guide. May contact naman po yan, may radyo po yan mga yan. So ito po, 2 kilometers po ito, ubos po kayo ng 2 oras sa pababa na to. At may mga part po talagang madulas dito kasi loose soil po yung pinakababa, pang 3 level. So minsan may malalim pong part kasi nadaanan po ng tubig, nakutkot po. So may ganito po kalalim. So yung mga parehas natin na maiksi ang bias, mahirap pong abutin. Kaya uupuan po natin yan. Ngayon, pagdating po rito, sa point na ito ay sa baba, may mga nagtitinda po dyan ng soft drinks, tubig, nilalamig na soft drinks. At saka meron po silang mga foods na pwede nyong bili dyan. Medyo double price lang po. At malayo po kasi ng galingan yan. So dito po ay isang river crossing lang papuntang Aloha. Binabawal po namin ng sabon at toothpaste at saka shampoo. So dito nyo na lang po gawin yung sa Jangkok. May CR naman po dyan, may banyo po dyan. Pagka gusto nyo magpandaw, maligo po kayo sa Aloha, walang problema. Pero wag po kayong aakyat dito sa bato para mag-dive, magtalon. Kasi iniiwasan po namin ng aksidente. Kayo rin naman po ang makukan dyan, mapipinsalaan. Kaya ang kanda lang po namin, maligo lang po kayo, wag na lang po kayo umakyat ng bato na para tumalon. Binabawal po talaga yun. Sa local po, minsan may makakasabay kayo, ay hindi po namin kayang kontrolin ang lokal, may mga gumagawa po nun. Pero hanggat kaya po namin pagbawalan sila, binabawal po namin, lalo't lalo na mayroong bisita na mga galing dito. So,
palabas na po tayo, 20 minutes palabas, mula dito sa sakayan. So, kung lang ang bayad po ng sakay, per sakay is 50 per head po. Bawal pong mahulog, at pag nahulog at sumakay ulit, another 50 po ulit. So, pag sumakay kayo, kapit po mabuti. Pag na-apwesto na, kapit po mabuti. So, ang dadaanan nyo po ay parang ganun sa dito po sa parting Tarlac. What po kasi, open trail at ilog po yung dadaanan nyo. Matagtag po talaga. So, kapit po mabuti. Pag nahulog kayo at sumakay kayo, yun nga po yung usapan. So, another 50 pesos. At saka sa food trail po, at saka at least tubig nyo po 1 litro bawat isa. Sa ganon, hindi kayo mapitin ng tubig. Kasi pag nasa trabas kayo, baka biglang mainit na, yun, kailangan nyo ng tubig. So, wala lang po yan. Kung lalakarin nyo po yan, di pa pagpagod ang inyong mga tuhod. Mga 1.5 oras, 3 kilometro. O pag naman po, sagad na kayo rito, may sasakyan lang pong available. Yun lang po, marami pong salamat. At yung mga basura po ninyo ay ibaba nyo na lang po dito. Yun po ang namin sir. Sir, ano po po may dadagdag? Sa mga kagrupong ano lang tayo, leave no trace tayo. Tapos kung may makita dito respect tayo sa locals. Tapos kung may makita kayong hayop, kung sabi lang kayo katulad ng ahas, hindi naman manunuklaw yan. Tapos regarding sa time frame ng akyat natin, since 4:30, siguro expect natin mga alas 7, alas 7:30 na doon na tayo sa ano. Maaga na yung siguro yung kaya nyo ng 6:30. Pero ayun. Pero magliliwanag na rin ng mga sign. Ayun. Tapos pagdating sa pahinga, pwede naman magpahinga, basta na lang makahinga lang. Baka kasi yung iba minsan ang tagal magpahinga, nawawala yung pacing. Tapos pag may tanong kayo, sa guide kayo magsabi. At saka sa akin, kasi ilang beses naman ako nakarating dito. So,